May isang maliit na daga na naninirahan sa liblib ng kagubatan. Isang araw, habang masaya siyang naglalakad, nakasalubong niya ang kuneho. Sabi ng kuneho, Nabalitaan mo ba na may mahiwagang puno na binabantayan ng leon? Sabi nila, ang sino mang kumain ng bunga nito ay tutubuan ng pakpak. hindi naniwala ang daga. Sa isip niya, di kaya pwede yun. Tapos, dumating si Cinderella. Sinabi niya na naiintriga rin siya sa espesyal na prutas ni iyon. Sino ba sa tingin niya ang leon? Ang mga prutas ay para sa lahat, di ba? Pipitas ako ngayon at dadalhan ko kayo. Nagtaka ang kuneho. Paano? Ibig kong sabihin, hindi ka ba natatakot sa leon? Bilang tugon, isinuot ng maliit na daga ang kanyang helmet na balat ng walnut. Kinuha niya ang kanyang kalasag na balat ng hazelnut sa isang kamay at ang kanyang espada sa kabilang kamay. Dapat siyang matakot sa akin. Hintayin mo ako. Hari ng kagubatan. At pinuntahan na nga ng maliit na daga ang leon, ang hari ng kagubatan. Dumating siya na umiidlip ang leon sa harap ng puno. Hindi mapigilan ng daga na manginig nang makita niya ang leon. Tahimik siyang umakyat sa puno para hindi magising ang leon. Nang makapitas siya ng isang prutas, dumulas ito sa kanyang kamay at bumagsak sa ulo ng leon. Sinong pumukol sa ulo ko? Magpakita ka sa akin. Ngayon din. Hindi sa iyo ang punong ito, no? Bigyan mo ako ng 3 o 5 prutas. Ngayon din. Nang makita ang daga, nagalit ang leon at sinabing, "Bumaba ka rito, ngayon na!" At malakas niyang niyugyug ang puno. Hindi nakahawak ang daga at nahulog siya sa paa ng leon. Aw, hihi. Ayos na rin ng dalawa. Huwag ka pong magalit. Sige po, kahit isa na lang. Makatikim lang para kay Cinderella. Hindi pwede. Galit na winasiwas ng leon ang daga at tumilapon ito. Pagbagsak ng daga, tumakbo siya na bumubulong. Ang damot naman. Para 2 prutas lang eh. Ayan na. Takbo. Dali. Nang makita ang pabalik na daga na takot at walang dala, sabi ni Cinderella, Dapat kang magtiwala sa sarili mo at pagtagumpayan ang mga takot mo. Sige na, munting daga. Lakasan mo pa ang loob mo. Samantala, habang naglalakad-lakad ang leon, di niya napansin at napadikit siya sa malaking sapot ng mga gagamba. Kahit anong gawin niya, hindi siya makawala dito. Tulong! Saklong ulo! Sa sandaling iyon, ang daga na nag-iensayo ng pag-iespada sa harap ng salamin, narinig niya ang boses ng leon. Nagtataka, pinuntahan niya ang leon. Buong tapang na pinutol niya ang mga sapot ng gagamba at niligtas ang leon sa sitwasyong kinalalagyan nito. Labis na humanga ang mga hayop at si Cinderella sa tapang ng daga. Kaya naman, binigyan ng leon ang daga ng isang basket ng mga prutas bilang regalo sa pagliligtas sa kanya. At ibinahagi naman ng daga ang mga prutas sa lahat ng libre. Yum. Hindi ba dapat tinutubuan na tayo ng pakpak? Alam mo kung minsan, kapag kumakain tayo ng masarap, pakiramdam natin ay lumilipad tayo sa saya. Oh, ganun pala. Mula sa araw na iyon, napagtatagumpayan na ng maliit na daga ang kanyang mga takot. Mas matapang at mas masaya na siya ngayon. Noong unang panahon, sa isang kagubatan nakatira ang isang maliit na daga. Sa kalapit na kuweba ay may isang malaking oso na ilang buwan nang natutulog at napakalakas humilik. Isang araw, pinuntahan ng maliit na daga ang oso upang gisingin ito dahil hindi siya makatulog sa maingay na paghihilik nito. Ginoong oso. Huy, ginoong oso. Gising. Tag-araw na po. Pwede ka nang gumising ngayon.
Ngunit hindi pa rin nagising ang oso. Bumalik ang maliit na daga at sa pagkakataong ito, may dala siyang torotot. Hinipan niya ito ng malakas. Ngunit natulog pa rin ang oso. Habang puyat na gumagala sa kagubatan ng munting daga, kinausap siya ng ilang kaibigang hayop. Anong nangyari, munting daga? Bakit ka malungkot? Ay, kasi naman, buong taglamig hindi ako makatulog sa hilik ng oso. Tag-init na pero tulog pa rin. Baka matulungan ka ng leon, ang hari ng kagubatan. Ano? Bakit ko naman siya kakausapin? Dahil napakalakas umungal ng leon na lahat ay napapatalon sa lakas ng boses niya. Bagamat medyo natakot ang munting daga, pumunta siya sa leon, ang hari ng kagubatan, para humingi ng tulong sa kanya. Natutulog noon ang leon sa harap ng kanyang kuweba. Natakot ang daga nang makita niya ang makapangyarihang hayop, kaya nagpa siyang umuwi na lang. Ngunit hindi sinasadyang may natapakan siyang isang sanga. Nagising ang malaking pusa sa maliit na tunog na narinig niya. Anong ingay yun? Anong ginagawa mo sa harap ng kuweba ko? Hari ng kagubatan. Pasensya na po sa istorbo kasi, hihingi po sana ako ng tulong. Hindi ka nga sapat para maituring ko merienda, maliit na daga. Bakit naman kita tutulungan? Kamahalang leon, hihilingin ko pong gisingin mo ang kapitbahay kong oso na hindi magising sa matagal na pagtulog. Nagawa ko ng lahat para gisingin siya. At dahil maliit ako, maliit din ang boses ko. Pero isang ungal mo lang, malulutas ito. Wala akong oras para sa maliit at walang kwentang daga na tulad mo. Ako ang hari ng kagubatan. Lumayo ang leon nang hindi tinutulungan ng daga. Pumunta siya sa kung saan walang makakakita sa kanya. Sumandal siya sa puno at nagkamot na parang baliw. Kating-kati ang leon pero ayaw niyang may makakakita sa kanya ng ganito dahil siya ang hari ng kagubatan. Pauwi na ang malungkot na daga nang may marinig siyang paghinga mula sa liblib ng gubat. Nang mag-usisa siya sa pinanggalingan ng boses, nakita niya ang leon. Higit pa dito, kinakalkal ng leon ng sarili nang walang tigil. Agad na lumapit ang daga sa leon. Pagkakita sa kanya ng leon, tumigil ito sa pagkakamot. Ngunit ang totoo ay tinitiis niya lang ang pangangati. Ginoong leon, anong nangyayari sa'yo? Hindi ko alam, daga. Hindi ko alam. Hindi ko mapigilan ang pangangati ng likod ko. Ang kati! Wala kang nakita o narinig ngayon, daga. Nagkakaintindihan ba tayo? Tiningnang mabuti ng daga ang leon at nakita niya ang grupo ng maliliit na pulgas na nagtatalunan sa balahibo nito. Naunawaan ng daga kung bakit nangangati ang malaking pusa. May pulgas ka. Tutulungan kita. Paano mo ko tutulungan? Isa ka lang, daga. Hayaan mo na ako. Ang kati! Buong tapang na tumalon ng daga sa kanya. Hindi pinapansin ang pagsusungit nito. Anong ginagawa mo? Lubayan mo ako! Gumapang ang daga sa makapal na balahibo at isa-isang itinapon ng mga pulgas. Ngunit nagpalala ito sa sitwasyon ng leon. Nagkamot ito kung saan nandoon ng daga. Ay! Uy! Aray! Hindi na kayanan ng leon ang kati, kaya sumandal siya sa puno at nagkuskus ng likod pakanan at pakaliwa. Naku naman! Muntik na akong madurog. Hindi ko mapigilan. Ang kati kasi. Pag kumikilos ka, lalo akong nangangati. Tumakbo ang leon sa malapit na lawa at mabilis na tumalon sa tubig. Muntik nang malunod ang daga na nasa likod niya. Ginoong leon, umahon ka sa tubig. Malulunod ako.
Umalis nga ang leyon sa lawa, ngunit pag-ahon ay nagpagpag ito. Niyugyug nito ang katawan ng napakalakas at napakabilis na nahirapang maglambitin ng daga sa walang pakialam na leyon. Malapit ko na matanggal lahat ng Makati, Ginoong Leon. Konti na lang sa kaliwa. Pinigilan ng leyon ang kanyang sarili, kaya naitapon ng daga ang mga natirang pulgas sa leyon. Ano, Makati pa ba? Parang... Aba, nawala nga ang kati. Dahil naalis ko na lahat ng pulgas sa'yo, sir. Napahiya ang leyon sa pagiging bastos niya. Nang humingi ka sa akin ng tulong, tinanggihan at minaliit kita, daga. Pero ginawa mo pa rin ang lahat ng iyong makakaya para iligtas ako sa mahirap na sitwasyong ito. Salamat. Walang anuman, Ginoong Leon. Halika, sumakay ka sa likod ko at ihahatid na kita. Pagdating nila sa tahanan ng daga, nakarinig sila ng malalakas na hilik na umaalingaw-ngaw mula sa kuweba ng oso. Ha? Ano ang ingay na yun? Pumasok sila sa kuweba. Tama ka nga, daga. Dumating na ang tag-araw at natutulog pa rin itong malaking oso. Huminga ng malalim ang hari ng kagubatan at umungal ng napakalakas sa tainga ng malaking oso na nayanig ang mga bato sa kuweba. Salamat sa malakas na dagundong ito. Sa wakas ay nagising ang oso at tumakbo palabas. Ha? Anong nangyari? May sakon na ba? Anong ganap? Tag-init na ba? Ang araw lumabas na? Asan na? Habang pinagtatawanan ng mga hayop sa kagubatan ng hangal na malaking oso, masayang-masaya naman ang munting daga na sa wakas ay tapos na ang paghihilik. Isang araw, habang nag-aalmusal si Daga, isa sa mga pinakamaliit na miyembro ng kagubatan, may kumatok sa kanyang pinto. Sobrang lakas na parang masisira ito. Masiglang binuksan ni Daga ang pinto at naroon ang malungkot niyang kaibigan na si Gazelle. Daga, kailangan ko ng tulong mo. May nangyari kasing napakasama. Anong problema, Gazelle? Si Leon kasi. Nagsimulang manginig ang daga nang marinig niya ang pangalan ni Leon dahil takot na takot siya rito. Dahil ako ang hari ng kagubatan, ito rin ay tahanan ko, sabi niya, at inangkin na niya ang bahay ko. Paano na ako? Saan ako titira? Lahat ng hingan ko ng tulong para mabawi ko ang bahay ko ay natatakot at tumatanggi. Dahil siya ang leon, lahat tayo ay takot sa kanya. Pero hindi ka katulad ng iba, kapatid na daga. Ikaw ay matapang at matalino pa. Tulungan mo ko. Pagkatapos mag-isip, pumayag ang maliit na daga na tulungan ng kaibigan. At sabay silang umalis. At naroon nga ang leyon na mahimbing na natutulog sa hardin ni Gazelle. Gusto sana ng daga na hawakan ng leyon sa higanting paa nito upang gisingin ito. Ngunit nang gumalaw ang leyon, napaatras siya sa takot. Pero susubukan pa rin niya itong gisingin. Balak niyang alugin ang buhok nito. Ngunit sobrang lakas ng hilik ng leyon na tinakpan ng daga ang kanyang mga tainga at hindi pa rin makalapit dahil sa takot. Naisipan ng maliit na daga na maghanap sa paligid ng patpat na panggising sa leyon. Di sinasadyang dumampi ang buntot niya sa balbas ng leyon. Biglang nagising ang leyon. Achoo! Dahil nagising mula sa kanyang masarap na pagtulog, naiinis na hinarap ng leyon ang daga. Bumangon siya sa galit. Bakit mo ako ginising? Dinalhan mo ba ako ng pagkain? Ha? Oh, ano? Pagkain? Hindi po. Ang lakas ng loob mong pumasok dito.
Si Gazelle po, ano po, Anong nangyari? nandoon po siya sa bundok. Eh di mamundok ka na rin. Dahil ngayon ay lalamunin na kita. Sa lakas ng ungol ng leon, tumalsik ang maliit na daga palayo sa kanya. Humiga uli ang leon at itinuloy ang kanyang pagtulog. Kinabukasan, nag-ipon ng lakas ng loob ang daga at bumalik sa hardin ni Gazelle. Di ba sinabi ko na sa'yo lumayo ka sa hardin na to? Opo, sabi mo nga po, pero... Oh, ngayon? Tatanungin po sana kita kung nakita mo na ba yung bagong bahay ni Hyena? Ano bang meron sa bahay niya? Mas malaki ito at mas maharlika kaysa sayo. Maraming puno ang hardin niya at malawak ang damuhan sa paligid. Oh, talaga? Gusto tuloy makita ng leon ang bahay na iyon na mas maganda kaysa sa bahay ni Gazelle. Sige nga, dalhin mo ko sa maluwalhating bahay ni Hyena. Kahit na nanginginig sa takot, sinamahan niya ang leon. Ilang sandali pa ay narating na nila ang bahay ng hyena. Ngunit walang kahanga-hangang malaking bahay o hardin na maraming puno. Ang bahay ng hyena ay isa lamang napaka-ordinaryong yungib. Sinungaling ka, daga! Kakainin kita! Halika dito! Napagtanto na siya ay niloko, hinabol ng leon ng daga. Oops! Tumatakbo ang leon sa ibabaw ng mga troso habang tumatakbo naman ng daga sa loob ng mga troso. Nang mahuhuli na ng leon ang buntot ng daga, mabilis na umakit sa puno ang maliit na daga. Patawad, hari ng gubat. Huwag ka na magalit. Gusto ko lang tulungan si Gazelle. Lalong nagalit ang leon at niyugyug ang puno ng kanyang higanting mga paa. Bumaba ka dyan! Manloloko! Malapit na sanang mahulog ang daga mula sa umaalog-alog na puno nang mapadaan ang isang kawan ng mga hedgehog sa may paa ng leon. Aray! Aray! Ano ba? Sinubukang paalisin ng leon ng mga hedgehog, ngunit lalo siyang natusok sa kanilang mga tinik. Sinamantala ito ng daga. Tumalon siya pababa ng puno at sumabay sa kawan ng mga hedgehog. Nang akala niya ay natakasan niya ang leon, narinig ng daga ang parating na dumadagundong na yabag. Tumakbo siya at napadaan sa malambot na putik. Dahil magaan lang siya, matagumpay siyang nakatawid. Ngunit hindi ang leon. Sa sandaling humakbang ito sa putik, hindi siya makaalis sa kumunoy upang mahuli ang daga. Oh? Ano to? Huwag kang gagalaw! Baka lalo kang lumubog! Hindi na ako makikinig sa sasabihin mo. Gustong tulungan ng daga ang leon, kaya kumuha siya ng sanga at inabot ito sa leon. Sir, kumapit ka sa sanga na ito. Ihilahin kita at ililigtas. Ayoko nga. Kaya-kaya kong umalis dito. Ngunit kapag ihahakbang ng leon ang isang paa niya, ang kabilang paa ay lumulubog sa putik. At habang nagpupumiglas siya, lalo siyang pumapailalim. Sa wakas ay sumuko rin siya. Daga! Lumulubog ako. Tulong! Sagipin mo ako! Gusto ko nang umuwi. Dali, bilisan mo! Nakakita ang daga ng puno ng gum, kaya kinolekta niya ang pinakamalalaking dahon nito at isa-isang inilatag sa kumunoy. Ayan, Leon! Pwede mong tapakan ng mga dahon. Dali! Dahil malagkit sa ilalim ang dahon ng gum, hindi ito lulubog sa putik. Kaya kahit na may kahirapan, tumapak ang leon sa mga dahon at nagawa niyang makarating sa lupa. Ay, daga. Muntik na akong hindi makaligtas kung hindi mo naisip ang mga dahong ito. Paumanhin dahil minaliit kita. Kanina may gusto kang sabihin sa akin, ang hari ng kagubatan, ang leon. Hiniling ng maliit na daga sa leon na ibalik kay Gazelle ang kanyang tahanan. Kaagad namang pinagbigyan ng leon ang kahilingang ito.
Dahil salamat sa maliit na dagang ito na nagligtas sa kanyang buhay, naunawaan niya ang halaga ng pagkakaroon ng tahanan. Salamat nakauwi na si Gazelle sa kanyang bahay na may magandang hardin. Ang leon ay doon na natulog sa kanyang dating lungga at ang maliit na daga ay bumalik na sa kanyang masarap na almusal. Naging usap-usapan ng lahat ang tungkol sa malaking tagumpay ng munting miyembrong ito ng kagubatan na parang sa mga epiko. Lahat ng mga hayop sa kagubatan ay nakilahok sa Jungle Cup at naghahanda na para sa finals ng tournament ang kanilang pinakamalalakas na koponan. Ang pangkat ng mga panda na lumahok sa unang pagkakataon ay regular na nagsasanay para manalo sa tournament na ito. Ang kapitan ng pangkat na si Moroduna ay nagtataka habang sinusuri niya ang laro ng makakalaban. Hindi ko maintindihan kung paano sila naging kampyon nang hindi man lang nagsasanay. Ang koponan ng mga jackal na naging kampyon ng nakaraang tournament ay nagpaplano ng mga bitag para sa kanilang mga kalaban. Pinangungunahan sila ng kanilang kapitan na si Vigo. Nanakawin natin ang mga saging ng unggoy. Lalagyan natin ng bato ang bulsa ng mga kangaroo at bibigyan natin ng silang hazelnut ang mga artilya. Sa ganitong paraan, magiging kampyon tayo uli. Ang tagapulot ng bola ng mga panda ay ang batang si Resi. Mahilig siya sa football. Nasasalon niya ang bola kapag lumabas ito at mabilis din niyang naibabalik. Ang kakayahan niya ay parang sa pagtatanghal sa mga palabas. Kapitan, sa tingin mo ba balang araw magiging manlalaro din ako? Napakahirap ng larong ito, kaya ito ay laro ng panglalaki. Ikaw ay batang babae, Resi. Hindi ka makakapaglaro sa panda team. Pero kapitan, mabilis na dumaan ang mga araw at sa wakas ay nakapasok sa finals ang mga jackal at mga panda. Ngunit bago ang huling laban, ang mga jackal ay may gagawing pandaraya. Isang manlalaro nila ang palihim na naglagay ng makating pulbos sa ilong ni Pandapi. Sa mismong araw ng laban, namula at nangati ang ilong ni Pandapi, kaya nagsabi siya na hindi niya kakayaning maglaro. Naalarma si Moroduna, nag-isip siya at sa wakas, gumawa siya ng desisyon at lumapit kay Resi. Humanda ka, maglalaro ka rin. Pero 'di ba sabi mo, sigurado ka po bang gusto mo akong maglaro? Wala akong magagawa, Iha. Hindi pwede kapag kulang ng manlalaro sa laban na ito. Pero susunod ka sa sasabihin ko. Tatayo ka sa defense. Pagdating ng bola, titira ka ng pasulong nang hindi pinatatagal sa iyo ang bola. Naintindihan? Nang matanto ni Resi na walang tiwala sa kanya si Kapitan, sumama ang loob niya at palihim na umiyak sa ilalim ng puno. Habang umiiyak siya, may narinig siyang mga boses sa kabila ng palumpong. Si Vigo na kapitan ng mga jackal ay kausap ang star player nila na si Kumpala. May hawak itong bote. Si Lolo Jackal ang gumawa nitong gamot sa bote. Bibigyan ka nito ng lakas ng 10 cheetah at mas mabilis kang tatakbo kaysa sino man kapag ininom mo ito. Nang marinig ito ni Resi, agad siyang lumapit kay Moroduna para isumbong ang kanyang narinig. Kalokohan lang yan, bata. Itigil mo na ang pag-imbento ng mga bagay-bagay. Sige na, isuot mo na ang jersey mo. Malungkot si Resi na pumunta sa dressing room. Oras na ng laro. Pumito na si Referee Wolf at nagsimula na ang laban. Nakatayo sa depensa ang batang panda na si Resi, gaya ng sabi ng kanyang kapitan na si Moroduna. Natitiran niyang lahat ang parating na bola. Ang pangkat ng jackal ay laging pinapasa ang bola kay Kumpala. Napakabilis tumakbo ni Kumpala na hindi kaya ng mga panda na makalapit sa kanya. Tapos si Kumpala, sa galing ng kanyang istilong pagkukunwari, naitiran niya ang bola sa lambat sa kanan ng goalkeeper. Isang kahangahangang pagpuntos. Habang ikinasisiya ng mga jackal ang pag-goal, balisang-balisa naman ng mga panda. Bago pa man nila malagpasan ang pagkabigla sa unang goal, umiskor si Kumpala ng isa pang goal at natapos ang unang kalahati ng 2-0. Kaya naman, habang break, labis na nababahala ang mga panda sa locker room.
Kung mapipigilan natin si Kumpala, baka magkaroon tayo ng pagkakataon. Pero sobrang bilis niyang tumakbo na hindi man lang natin maabutan. Sa halip na sabihin na hindi pambabae ang larong ito, kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, baka malay nyo, manalo tayo, Kapitan. O sige, pumasok ka sa field at gawin mo ang iyong makakaya, Resi. Nang magsimula ang ikalawang kalahati, kumilos si Resi na parang bagyo sa field. Sa tuwing kukunin ni Kumpala ang bola, naroon si Resi sa tabi niya. Nang makuha ni Resi ang bola, agad siyang umatake. Bago pa maintindihan ng mga jackal kung ano ang nangyayari, ang batang panda na si Resi na pumagitna mula sa kanan, halos lumipad siya sa hangin. Tinira ang bola sa kanyang ulo at naitala ang kanyang unang goal. Nabigyan ng pag-asa ang mga panda. Makalipas ang 10 minuto, nilagpasan ni Resi ang 2 jackal at humarap sa goalkeeper. At buong lakas na pinadaan niya ang bola sa pagitan ng mga paa ng goalkeeper at papasok sa lambat. Lahat ay humanga sa munting panda. Nang maging patas ang laban sa bandang huli, ang star ng mga jackal na si Kumpala ay galit na galit dahil hindi niya mapigilan si Resi. Kaya tinumba niya si Resi sa lupa. Doon mismo. Foul! Binigyan ni Referee Wolf si Kumpala ng pulang card at pinaalis siya. Sinuportahan ng mga manonood si Resi na samantalahin ang penalty. Gayunpaman, lumapit si Resi kay Kapitan Moroduna, ang pinaka may karanasan na manlalaro ng pangkat. Ang pagkakataon na ito ay nararapat sa may karanasan. Ang mabuting manlalaro ay dapat kumilos ng naaayon sa tama. Ikaw po ang tumira, Kapitan. Matapos tumango si Moroduna kay Resi, dinampot niya ang bola. At nakapuntos! Nanalo ang mga panda sa laban. 3-2 sa goal na ito at naging kampyon. Pinagdiwang nila ang kagalakan ng tagumpay habang buhat si Resi sa kanilang mga balikat. Pagkatapos ng laro ay mag-isang nagtungo si Moroduna sa mga palumpong. Habang nag-iimbestiga siya sa paligid, nakita niya ang bote ng gamot na tinutukoy ni Resi. Ha? Tama nga si Resi. Kinuha niya ang bote, bumalik siya at lumapit kay Resi. Tinipon niya ang kanyang koponan para magbigay ng talumpati. Una sa lahat, pasensya ka na, Resi. Sa sinabi kong mga lalaki lang ang pwede maglaro ng football at hindi ko nakita ang kakayahan mo. Kahit sino ay maaaring maglaro ng larong ito, lalaki man o babae. Ikaw na ang aming star ngayon, Resi. Tuwang-tuwa si Resi sa mga salita ng kapitan. Ang pangalawang paghingi ko ng tawad ay dahil hindi kita pinakinggan. Natagpuan ko ang boteng ito sa mga palumpong kung saan na totoo nga ang sinabi mo. Mandaraya ang mga jackal na yan. Nagkatinginan ang mga manlalaro sa gulat pagkatapos marinig ang totoong pangyayari. Nilabas ni Moroduna ang basya ng gamot at sinumiti ito kay Referee Wolf. Sumugod si Referee Wolf sa mga jackal. Pinalaya sila sa Jungle Cup at binawal na sila sa mga paligsahan. Naging malapit sina Moroduna at Resi sa kanilang koponan dahil nagtiwala sila sa isa't isa. Sabay nilang itinaas ang Jungle Cup at ipinagdiwang nila ang kampyonato ng magkakasama dahil naunawaan nila kung gaano kahalaga ang maging matagumpay sa pamamagitan ng pagsusumikap at pagsasanay. Umalis ng bahay ang munting kambing. Malungkot siya sa araw na iyon. Lahat sa kagubatan ay nasasabik para sa karnabal na ipagdiriwang sa susunod na araw. Ngunit hindi ito ikinasiya ng munting kambing. Anong nangyari, Kuya Kambing? Anong problema mo? Wala akong may susuot na costume para sa karnabal bukas. Hindi ako mananalo sa kompetisyon. Huwag kang mag-alala. Kung pupunta ka kay Ginoong Kwago, ang sastre ng kagubatan, may tatahikan niya ng damit. May pananabik na pumunta ang kambing sa sastre na si Ginoong Kwago. Sobrang abala si Ginoong Kwago kaya hindi niya napansin ang pagdating ng kambing. Kaya pinatunog ng kambing ang kuliling sa harapan niya.
Sino yan? Ay, kambing! May ginagawa ko. Sabihin mo dali, ano bang gusto mo? Kasi po, gusto kong magpatahi ng pinakamagarang damit para sa karnabal bukas. Mayroon kang napakagandang lana. Maaari nating gupitin at hubugin ito ng kaunti. Hindi po, nais kong makuha ang pinakamalakas na palakpak sa karnabal. Gusto kong manalo sa kompetisyon. Kung gayon, magdala ka dito ng balahibo ng malungkot na loro at mahiwagang bato na binabantayan ng mga leon sa bundok ng Kipol. Saka lang kita may tatahi ng pinakamagarbong kasuotan. Pero napapaiyak ang lahat sa malungkot na loro. Ayoko pong umiyak. Bukod dito, hindi gusto ng mga leon ang kasiyahan at sayawan. Makapangyarihan daw sila at nakakatakot. Hindi ka pa nakakakilala ng leon. Malulutas ng kaunting tapang ang lahat, kambing. Tandaan mo yan. Sa pag-alis ng kambing kina Ginoong Quago, pinangarap niyang makukuha niya ang pinakamaraming palakpak sa karnabal. Kaya matapang na tinungo niya ang bundok ng Gibol. Ilang sandali pa, may narinig siyang malungkot na boses. Sinong nandyan? Lumapit ang kambing sa malungkot na loro. Maaari ba akong humingi ng ilang balahibo para sa kasuotan ko sa karnabal? Pero malalaglag lang ang mga balahibo ko kung patatawanin mo ako. At minsan lang ako tumawa sa 1,000 taon. Kahit na nababagbag ang kambing sa kalagayan ng loro, sinikap niyang gumawa ng mga nakakatawang galaw para patawanin ito. Sa wakas, humagalpak ng tawa ang loro. Habang tumatawa siya, nahulog sa kambing ang ilang makukulay na balahibo ng kanyang buntot. Akala ko hindi ka nangingiti. Salamat, loro na may magandang tawa. Habang tumatawa ng malakas ang loro makalipas ang libo-libong taon, nagsimula nang umakyat ang kambing sa bundok ng Gibol. Sa wakas, nakarating siya sa kapatagan kung saan may malaking itim na bato. Ngunit nag-aalinlangan siya kung paano makukulayan ng batong ito ang kanyang damit. Biglang may 2 leon ang tumalon sa harap ng kambing. Sino ka? Nais ko pong makakuha ng espesyal na bato para sa karnabal bukas. Ang karnabal na yon, kung saan ang lahat ay may makukulay na pananamit at pinapalakpakan ng pinakamaganda? Opo. Nagbulungan ang 2 leon. Bueno, kambing, ibibigay namin sa iyo ang espesyal na batong ito sa isang kondisyon. Dadalhin mo rin kami sa karnabal. Pero, di ba hindi kayo mahilig sumayaw? Lahat sa kagubatan ay takot na takot sa inyo. Sinabi ng mga leon sa kambing na hindi ito totoo. Natatakot lang sila dahil mga leon kami. Kaya ilang taon na kaming hindi naiimbitahan sa karnabal na yun. Sa tuwing maglalakad kami sa mabulaklak na daan, natatakot ang lahat at nagtatakbuhan. Di nila alam na kami ay mababait na leon na mahilig sumayaw. Nagsuot ng mga kwintas na bulaklak ang mga leon at nagsimulang sumayaw. Nasiyahan ng kambing sa musika ng mga leon. Ang galing nyo palang sumayaw. Hindi naman pala kayo nakakatakot. Sa tingin ko itatahi tayong lahat ni Ginoong Quago ng makukulay na damit at pwede na kayong maglakad sa karnabal. Natuwa ang mga leon na hindi sila kinatakutan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Sa sandaling iyon, ang bato ng mukhang itim ay nagningning. Makintab ang bawat piraso. Kinuha nila ang makulay na bato at masayang pinuntahan ng Quago. Nang hindi sila napansin ng sastreng si Ginoong Quago dahil abala na naman siya, ang leon ang nagpatunog ng kuliling.
Sino yan? Aba! Mga leyon? Teka po, Ginoong Kwago, huwag kang matakot. Hindi sila nakakatakot gaya ng iniisip natin. Nagsimulang sumayaw ang mga leyon sa harap ng kwagong sastre. Kahanga-hanga mga leyon na ito. Natutuwang iginawa ni Ginoong Kwago ng magagandang kasuotan ang tatlo. Kinabukasan, nagsimula na ang patimpalak sa karnabal. Naglakad ang mga hayop sa mabulaklak na daan, suot ang kanilang pinakamagarbong damit. Nakakabighani man ang karilagan ng paboreal sa taon na ito, hindi siya gaanong nakatanggap ng maraming palakpak. Sa pagkakataong ito, rumampa ang kambing na may makukulay na balahibo, makikintab na bato at malambot na lana. Labis na humanga ang mga hayop sa kasuotan ng kambing na talagang pinalakpakan siya. Tuwang-tuwa si kambing sa tunog ng palakpakan. At pagkatapos nito, rumampa rin ang mga leyon suot ang kanilang magagandang kasuotan. Ngunit bago pa sila makasayaw, nasindak ang mga taga-gubat. Ha? Anong ginagawa ng mga leyon dito? Dumating ba sila para kainin tayong lahat? Lahat kayo, iligtas niyo ang buhay niyo. Takbo! Teka, huwag kayong lumayo. Makinig muna kayo. Lahat ay tumingin sa kambing nang may pagkamangha. Ang mga leon ay ating mga nakakatuwang kaibigan na mahilig sumayaw. Naharap ko lahat ng takot ko dahil sa kanila. Bigyan natin sila ng pagkakataon. Kahit na medyo nag-aalangan ng mga hayop sa kagubatan, nang magsimulang sumayaw ang mga leon, nasiyahan na ang lahat. Pagkatapos ng araw na iyon, salamat sa tapang at kabutihan ng kambing, wala nang natatakot sa mga leon. Tulad nga ng sinabi ng sastreng si Ginoong Kwago, ang kaunting lakas ng loob ang nagbibigay daan sa lahat na mamuhay ng mapayapa at masaya. Noong unang panahon, may dalawang magkasintahan na dragon na inabutan ng napakalakas na ulan. Ang tanging ayaw ng mga dragon ay ang maulan na panahon. Dahil kapag nabasa ang kanilang mga pakpak, tatamaan sila ng kidlat, masisira ang kanilang mga kaliskis at hindi sila makakapagbuga ng apoy. Napakalakas ng bagyo nung araw na yon na ang lilang dragon ay natangay sa malayo at napahiwalay sa kanyang kasintahan, ang dilaw na dragon. Bagaman gustong hanapin ng dilaw na dragon ang kasintahan, nanatili siya sa kinaroroonan niya dahil basa ang kanyang mga pakpak. Ang lilang dragon naman ay napadpad sa isang kuweba sa tuktok ng isang mataas na bundok. Ha? Ano ang lugar na to? Nasaan ako? Isang malakas na ingay ang narinig mula sa loob ng kuweba. Ang boses na yon ay kay Bao, isang kalahating lobo at kalahating leon. Ako ang Panginoon ng bagyo at kidlat. Bow! At isa ka lang dragon na bumubuga ng apoy. Natakot ang lilang dragon, ngunit sa sandaling gusto na niyang lumipad, pinakidlatan siya ni Bao. Hindi kita tatantanan hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung paano ka bumubuga ng apoy. Sasabihin mo sa akin ngayon ang sikretong ito. Hindi! Hindi ko magagawa yun. Kung gayon, walang tigil kitang papaulanan at ikukulong kita dito. At nakulong nga siya sa kuweba ni Bao. Samantala, hinahanap ng dilaw na dragon ang lilang dragon kung saan-saan. Naghanap siya sa lungga ng oso, sa hardin ng elepante, pati sa butas ng kuneho. Ngunit hindi niya mahanap kahit saan. Nang makita ng kabayo ang umiiyak na dilaw na dragon, lumapit ito sa kanya. Bakit ka malungkot, dragon? Anong nangyari? Nawawala ang mahal ko, ang lilang dragon. Mukhang uulan na naman. Hindi ko may tutuloy ang paghahanap dahil masisira ang kaliskis ko. Tinanong mo ba ang unggoy na tanod gubat? Baka alam niya. Salamat, pupuntahan ko siya at magtatanong ako. Teka,
Kunin mo itong pulang tela at ipandong mo sa iyong sarili. Mapoprotektahan ka nito mula sa ulan. Kinuha ng dilaw na dragon ang pulang tela at naglakbay na sa kagubatan. Sa sandaling yon, nagsimula na namang umulan. Sa wakas ay nakita niya ang bantay gubat. Tinanong niya kung nakita nito ang lilang dragon. Oo, nakita ko siyang tinatangay ng hangin. Tignan mo, ito yung nalaglag niyang kaliskis. Napadpad siya sa mga punong yon. Mabilis na lumipad ang dilaw na dragon sa lugar na tinukoy ng unggoy. Medyo huminto ang ulan. Tumingin siya sa paligid, ngunit wala ang kasintahan. Sa sandaling yon, may dumating na koneho. Kaibigang Koneho, may nakita ka bang lilang dragon dito? Oo, nakita ko. Natangay siya ng bagyo papunta sa sapa na yon. Habang patungo ang dilaw na dragon sa sapa, muling natakpan ng langit ng mga itim na ulap. Kung gusto mong malaman kung bakit umuulan, hanapin mo ang kalabaw. Mabilis na lumipad ang dilaw na dragon sa gilid ng sapa. Doon ay nakita niya ang kalabaw sa ilalim ng puno ng willow. Sumisilong ito mula sa ulan. Hinahanap ko po ang lilang dragon. Nakita mo po ba siya sa lugar na ito? Naku, wala siya rito. Nakita ko siyang pumapagaspas doon sa bundok na yun. Pero mag-ingat ka, nakatira si Bao sa gilid ng bundok na yun. Bao? Oo, siya ang Panginoon ng ulan at kidlat. Mayabang siya at walang pagmamahal sa kapwa. Napakasama niya at sakim na gusto niyang makuha ang lahat. Naiintindihan ko na. Kaya pala panay ang pag-ulan. Siguradong nahuli ni Bao ang lilang dragon. Maaari mong pigilan si Bao gamit ang iyong apoy. Kung gusto mong makapagbuga ng apoy kahit umuulan, puntahan mo ang tigre at humingi ka ng tulong sa kanya. Mabilis na pumunta ang dilaw na dragon sa tigre bago pa umulan uli. Oo, sa banda roon ay makikita mo ang ahas. Bibigyan ka niya ng mahiwagang pulang sili. Kainin mo yun sa isang subo. Agad na hinanap ng dilaw na dragon ang ahas, gaya ng sinabi ng tigre. Ngunit muling lumitaw ang maitim na ulap sa kalangitan. Pakiusap po, ahas. Bigyan mo na po ako ng mahiwagang sili. Uulan na kasi. Sinuksok ng ahas ang ulo sa butas ng lupa at nilabas ang mahiwagang pulang sili. Sa sandaling kinain ng dilaw na dragon ang sili sa isang subo, nagsimula na namang umulan at bumagyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nanlalamig o namumutla ang dilaw na dragon. Buong tapang na ibinuka niya ang kanyang mga pakpak at lumipad patungo sa mataas na bundok. Sabihin mo na sa akin kung paano ka nagbubuga ng apoy. Dahil kung hindi rin kita kakalagan sa bato na nakatali sa iyong paa. Hindi ka na makakalipad. Ano? Ang pagbuga ng apoy ay sa mga dragon lang. Hindi mo ito matututunan. Habang lumalapit si Bao sa lilang dragon, isang bola ng apoy ang lumitaw sa likuran niya. Ano? Iyan! Paano nangyari yan? Hindi magniningas ang apoy sa ulan. Mula sa higanting bola ng apoy, nagpakita ang dilaw na dragon. Palayain mo siya, Bao. Ngayon na. Hindi! Hindi ko siya papakawalan kung hindi niya sasabihin ang sikreto ng apoy. Upang pahintuin ang ulan, bumuga ng apoy ang dilaw na dragon sa madilim na ulap sa kalangitan. Tapos ay tinunaw niya ang bato kung saan nakatali ang lilang dragon. Nakalaya ang lilang dragon. Natigilan si Bao sa nakita niyang kapangyarihan. Paano ka naging mas malakas kaysa sa akin? Ito ang kapangyarihan ng pag-ibig, hindi apoy o bagyo, Bao. Oo, hindi mo kailangan ng apoy para maging malakas. Hindi ka naman dragon eh. Hindi nga, pero nakukuha ko ang lahat. Lahat! Hindi lahat. Dahil wala kang pag-ibig, Bao. Sa puso lang nararamdaman ang pagmamahal. Tuwang-tuwa ang dalawang dragon na sa wakas ay magkasama na sila uli. Ngayon lang nakaramdam si Bao ng kahinaan. Gayunpaman, salamat sa dalawang dragon. Natutunan niyang pairali ng pag-ibig sa kanyang puso at namuhay ng masaya sa kagubatan. Mula noon ay nakakalipad na sa tag-ulan ng mga dragon at nagiiwan pa sila ng bakas ng pag-ibig sa kalangitan sa pamamagitan ng pagbuga ng apoy.